Nakaugalian na ni Samael ang manalangin bago matulog. Mayroon siyang altar na ipinasadya niyang ipagawa sa loob ng kanyang kwarto. Nakadarama kasi siya ng seguridad dahil sa mga santong inilalagay niya roon. Isa rin kasi siyang tapat na deboto ng iba't ibang santo. Isang gabi, habang nagro-rosaryo, ay nakaramdam si Samael na may dumamping malamig na hangin sa kanyang patok. Nakaluhod siya noon at nakapikit ang mga mata habang binibigkas ang Gloria Patri. Mula sa kanyang kaliwang tainga ay parang may naririnig siyang boses na sumasabay sa kanyang pagbigkas. Animoy nagmumula iyon sa ilalim ng hukay dahil umaalingaw iyon sa kanyang pandinig. Parang gusto nang tigilan na Samael ang pagrorosaryo ng mga sandaling iyon. Gumapang kasi sa buo niyang katawan ng kilabot. Subalit dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos ay ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Malapit nang matapos noon si Samael kung kaya idinilat niya ang kanyang mga mata. Sakto sa kanyang pagmulat ay may naaninag siyang gumagalaw sa bandang gilid niya at parang pabalik malapit sa bintana. Nagsitayuan ng mga balahibo ng lalaki at tila nanlaki ang kanyang ulo kaya dali-dali niyang tinapos ang pagrorosaryo. Noong matapos na si Samael ay tatayo na sana siya pero parang may kung anong pumipigil sa kanya. Nanlambot ang kanyang buong katawan. Nag-iisa pa naman siya sa bahay nila dahil may pinuntahan ang kanyang mga magulang. Tumagdag pa sa takot niya ang kwento ng kanilang kapitbahay tungkol sa kasaysayan ng bahay na nabili nila sa murang halaga. Pinagpapawisan na siya ng mga panahon iyon dahil sa mga naiisip niyang gumagatong sa kanyang nadaramang takot. Pinilit ni Samael ang huwag lingunin ng bintana, baka kung anong bagay pa ang posible niya makita roon. Ilang sandali pa ay biglang lumakas ang ihip ng hangin. Malamig iyon kung kaya nakaramdam si Samael ng ginaw na dumampi sa kanyang balat. Mas lalo pang nalayo ang kanyang mga balahibo dahil nariyan na ang mga aninong gumagalaw. Pinilit ng lalaki na huminahon. Naghintay ng pagkakataong makalabas siya sa kanilang bahay. Pinakakalma niya ang kanyang sarili nang maaninag niyang papalapit na ng papalapit ang mga anino sa kanya. Hindi alam ni Samael ang kanyang gagawin ng mga sandaling iyon kung hindi ang muling pumikit at magdasal. Hindi kinaya ng lalaki ang panghihilakbot. Sa takot ni Samael ay nagawa niyang makatayo. Tatakbo na sana siya palabas pero eksaktong pagkatayo niya ay may ingay siyang narinig na siyang naging dahilan para siya ay mapaigtad. Dahan-dahan niyang nilingon kung ano ang nagdulot ng ingay na iyon at nabunutan siya ng tinik sa lalamunan sapagkat kurtina lamang pala iyon. Nabawasan ang kabang nararamdaman ni Samael sa kanyang dibdib. Inisip niya na siguro ang inakala niyang anino na pabalik-balik ay anino lamang pala ng kurtinang isinasayaw ng hangin. Kahit may kaunting kaba pa ay minabuti ni Samael na lumapit sa kanyang kama. Ipinapanatag niya ang kanyang loob at saka nahiga roon. Dahil patuloy siyang nanlalamig sa takot ay hinayaan niyang nakasindi ang ilaw. Lumipas ang ilang saglit ay nakatulog si Samael. Nakatalukbong pa siya ng kumot dahil sa malamig na pakiramdam. Tahimik na rin ang buong paligid at tanging ingay na lang na gawa ng hangin ang maririnig. Naalimpungatan na lamang si Samael dahil may naririnig siyang ingay na sumasabay sa ihip ng hangin. Ingay na parang boses ng mga babae. Wala namang ibang tao sa paligid, dahilan para muling magsitayuan ang balahibo ng lalaki. Tinignan niya ang orasan at nang makitang malapit ng maghating gabi ay muli siyang nagtalukbong ng kumot
at ipinikit ang kanyang mga mata. Makaraan ng halos 2 minuto ay napamulat siyang muli. Nakiramdam siya sa kanyang paligid dahil may mahinang boses siyang narinig malapit sa kanyang altar. Nag-alangan si Samael na tignan iyon dahil baka kung ano ang kanyang makita. Bumalik na naman sa kanyang isipan ang tungkol sa bahay na kanilang tinitirahan. Dahil sa takot na kanyang nadarama ay nakaramdam na siya ng pagkaihi. Akmang tatayo na sana siya noong may maulinigan siyang ingay na parang nagbubuklat ng aklat. Ilang sandali pa ay may nagsalita na sa wikang hindi naiintindihan ni Samael. Empecemos. Tinig ng isang babae. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Sabay na sambit ng iba pang kasama ng unang nagsalita. Pakiramdam ni Samael ay nakalutang siya sa ere ng mga sandaling iyon. Parang nanlalaki ulit ang kanyang ulo. Dahil doon ay minabuti niyang magmatsyag na lang sa mga susunod na mangyayari. Amen así, como las edades y siempre en un principio, se agregó a la gloria de la Santa, Espíritu y Hijo, e Patri Gloria. Hindi na napigilan ni Samael ang sarili at dahil sa takot ay naihi siya sa kanyang pajama. Nagdasal na lamang siya na sana ay walang mangyari sa kanyang masama. Noong tumahimik na ang paligid ay dahan-dahan niyang inalis ang talukbong niyang kumot para makita ang mga tao sa kwarto niya. At walang ano-ano ay bumulaga sa kanya ang 3 babaeng nakaitim at nakaharap sa kanyang altar. Mahaba ang kanilang mga buhok na pawang mga kulay puti na. Nanginginig na ang buong katawan ni Samael. Nais niyang lumabas pero wala siyang lakas para tumayo. Sisigaw sana siya, subalit parang may kung anong pumipigil sa boses niya para lumabas iyon. Dahil sa impit niyang boses, nakuha niya ang pansin ng mga babae at nilingon siya ng mga ito. Halos lumuwa ang puso ng lalaki sa sobrang takot noong makita niya ang anyo ng 3 babae. Wala silang mga mata at naaagnas na ang kanilang mga mukha. Ang bawat isa ay may hawak na rosaryo, subalit putol ang bahaging may krus. Ang isa na may hawak na itim na libro at lahat sila ay pawang mga matatanda. Tumayo ang mga ito at naglakad papalapit kay Samael. Nakangisi ang mga ito habang inilalapit ang mukha sa lalaki. Sino kayo? Takot na tanong ni Samael. Tanging hagik-gik lang ang sagot ng mga ito sa kanya. Ang isang babaeng may hawak na libro ay hinawakan si Samael sa noo. Pilit na nagpupumiglas ang lalaki pero hindi niya magawa. Kita ni Samael ang pagbukas-sara ng mga bibig ng mga babae, subalit wala siyang naririnig na mga boses. Parang napako ang tingin niya sa mga mukha nito at hindi na niya maialis ang kanyang tingin roon. Nagdadasal pa rin siya sa isipan niya, subalit tila walang nangyayari. Sumisikip na ang kanyang dibdib dahil sa kaba noong mga oras na iyon. Patuloy pa rin ang mga babae sa pagbuka ng kanilang bibig habang ang mga ito ay nakaharap sa kanya. Tumulo na ang luha ni Samael dahil sa takot. Hindi na niya alam ang gagawin ng mga sandaling iyon. Napagawi ang mata niya sa orasan at nakita niyang 2:59 na pala ng umaga. Matapos mapadako ang mata niya roon, ay tila hinahatak naman iyon pabalik para tignan ng mga babae. Subalit sa isang kisap ng kanyang mga mata, ang mga ito ay naglaho na lang sa kawalan na parang bula. Hindi pa rin napawi ang takot sa sistema ni Samael. Sobra pa rin ang kanyang panginig at labis-labis na pinagpapawisan.
Basa ang kanya pajama noon pero hindi siya tumayo upang magbihis. Hinintay na lamang niyang sumikat ang araw at saka magbibihis. Magmula noon, hindi na siya muli pang natulog sa kwarto niya at tinakpan niya ng telang itim ang kanyang altar. Kalaunan, napag-alaman niya sa nagbenta ng bahay sa kanila na ang mga babaeng iyon ay lola pala nito. Madasalin daw ang mga ito, subalit pinagmalupitan ng mga Kastila at dinukot ang mga mata, kung kaya patuloy silang dumadalangin na sana ay makakita silang muli.